Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-AAP, kapamilya, kapuso, kapatid, kay Kristo na naghahangad ng kanyang pagpapala. Magandang araw po muli sa bawat sa atin. Nawa tayo po ay patuloy na datnan ng habag at biyaya ng Panginoon sa mga sandaling ito para po tayo po ay lalong samahan at pagpalain ng Panginoon. Tayo po muna ay dumulog sa Kanya. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga pagkakataong ito muli na kami po ay makapagbulay-bulay, makapag-aral ng iyong mga salita na siyang nagbibigay buhay, sigla at lakas sa aming mga buhay sa pagharap po sa iba't ibang hamon ng buhay sa mundong aming ginagalawan. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ayan po mga ka-AAP, salamat po muli sa inyong pagtunghay sa mga sandaling ito para ako'y samahan sa ating pong maikling pagbubulay-bulay muli ng kanyang mga salita. So, sa araw na ito po yung aking nais po na ibahagi po sa inyo dahil napakahalaga po ito sa ating mga buhay bilang araw-araw na tumatakbo sa journey ng ating buhay. So, ang title po ng aking ibabahagi ay yung tinatawag na Daily Preventive Maintenance o DPM. Kumbaga sa sasakyan ay meron pong tinatawag na PMS o Preventive o Periodic Maintenance Services. So, yan po para sa sasakyan dahil ang buhay po natin ay para pong inahalin tulad sa sasakyan na minsan nakakaranas din po ng pag-backdown, minsan kakaranas ng mga iba't ibang mga problema. So, napakahalaga po na maging sa atin, mga sarili, meron din po tayong iingat o pagiging aware sa papaano po natin ma-maintain, mapanatili yung good condition, mapa-physical man yan, mental, emotional, at spiritual. Kaya ito po ang sinasabi niya sa Titus chapter 3 verse 14. Sa American Standard Version ko po babasahin. Sabi niya rito, "And let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful." So, tignan niyo po yung pong magiging impact po o result po ng ating buhay kapag hindi po natin natutunan, pag-aralan, na i-maintain, ipanatilihin yung good condition, yung pong ating mga buhay. So, kung papaano ang sasakyan, ay meron pong tinatawag na makina, ganun din po tayo bilang mga individual na tumatakbo sa buhay na ito. Meron din po tayong tinatawag na spiritual engine. So, tanong mga ate, kuya, kumusta po ba ang inyong mga spiritual engine o yung mga buhay-buhay po natin? Ito bang mga makina natin ay meron na pong mga sinasabing mga sintomas na nagpapaalala na hahantong na po ito sa mas matinding problema na maaari natin maranasan along the way habang tayo po ay umaarangkada o tumatakbo sa buhay na ito. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga individual na nagmamaneho sa ating mga kanya-kanyang buhay, maging aware po tayo, pakinggan, bigyang pansin kung meron na pong sintomas na sinasabi ng ating pisikal, ng ating spiritual, ng ating mental, ng ating emosyonal. Para nang sa ganon, kapag meron po tayong naramdaman, na-assess, na sinasabi nung ating pagkatao, makagawa tayo ng
pagbibigay pansin. At kung kinakailangan dalhin po natin sa mas eksperto, kung sa sasakyan, ito ay dinadala sa mga mekaniko para mabigyang pansin yung mga nagpaparamdam ng problema ng sasakyan. So, ganun din po sa ating mga buhay. So, wala pong ibang pinakamagaling na mekaniko ng buhay, kundi ang nag-create sa ating mga buhay. Sino po ba yon? Yung nagdisenyo ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung ating daily na pagpapa-check up sa napakagaling at napakatalino, napakarunong na mekaniko ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, nawa mga kaibigan, mga kapamilya, ka-AAP, na bigyan po tayo ng awareness. Pansinin nyo, madali lang naman po natin ma-assess ang ating mga sarili, spiritually speaking, yung spiritual engine natin, kung may mga nagbabadyang sintomas na para yung ating mga buhay ay mawala po sa tamang kondisyon o yung good performance niya para maging fruitful at magamit tayo ng Panginoon sa nararapat na kagamitan na hindi po nalalagay sa alanganin. Number 1, na pagpansin po para madali po natin ma-determine kung mayroon na po bang ibinubulong na sintomas na may problema na yung spiritual engine natin. Number 1, kapag kang isip natin ay madalas na pong nananaig dyan yung mga negative na kaisipan, pag-aalala, takot, o pangamba, kawalan ng pananampalataya, meron na pong sintomas na sinasabi na yung spiritual engine natin ay may problema na. Pangalawa, kapag yung pong bibig natin ay mas madalas na pong dumadaing, puro negative, puro reklamo na po ang sinasabi ng bibig natin, ibig sabihin yung spiritual engine natin ay meron na pong something na problema. At kapag napabayaan po natin na iayos yung kondisyon ng spiritual engine natin na kung saan yung puso natin, magugulat na lang po kayo. Baka po yung buhay natin ay hahantong po sa tinatawag na pagtirik. Yung iba, umaayaw na sa buhay na ito. So ayaw po natin na doon po tayo hahantong habang tumatakbo po tayo. Take note, wala man po tayong literal na sasakyan, wala man po tayong minamanehong literal na sasakyan, pero may buhay po ang bawat isa sa atin na minamaneho mismo ikaw na may dala nung sasakyan na yan, buhay na yan. Kaya wala pong ibang inaasahan ng Diyos na magbigay concern o malasakit sa kanya-kanyang sasakyan o buhay, kundi ikaw, ako na may buhay. Kaya ate, kuya, kung sa mga sandaling to ay meron na pong something na ibinubulong ng iyong katawan, ng iyong spiritual na katawan, yung kaisipan mo na medyo alanganin na, agad-agad dalhin po natin sa magaling na mekaniko ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Kaya nawa meron po tayong natutunan sa araw na ito, nabigyan po tayo ng awareness. Sa susunod po na episode ko po ay dudugtungan ko po ito kung ano-ano po yung mga ilang areang dapat po natin binibigyan ng pansin sa buhay natin. So sa araw na ito, pinaalalahan lang po tayo ng Panginoon na learn to maintain. Ulitin ko, learn to prevent and maintain yung good condition ng ating mga kanya-kanyang spiritual engine. So tayo po ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay iyong pong pinaalalahanan. Bilang mga driver po ng aming mga kanya-kanyang buhay, salamat po na binigyan mo kami ng awareness para bigyang pansin pag malasakitan ang aming mga kanya-kanyang katawang pisikal, spiritual, at mental, emotional. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name,
Amen and amen. So, salamat po muli mga ka-AP hanggang sa susunod po natin pagkikita. God bless and bye-bye!